Good day everyone, and now let's discuss what is Republic Act 8353. It is also known as the Anti-Rape Law of 1997. Ito ay naglalayon na hindi lamang mabawasan bagkus ay maihinto ang krimen patungkol sa rape. Ngunit bago tayo lumayo at bago tayo tumungo sa malalim na parte, i-discuss muna natin, ano ba ito? Dahil ang rape noon at rape ngayon ay medyo malayo na yung pagkakaiba. Dahil noon, it could only happen through sexual intercourse, kung saan the genital of the man, which is commonly known as penis, is being inserted in the genital of the woman, which is commonly known as vagina. So, ang pwede lang maging suspect dito ay ang mga lalaki. Dahil sila lang naman po ang may penis. While the possible victim are only women because sila lang naman ang mayroong vagina. But then, as time goes by, lagi nga po nating sinasabi that everything has changed. At dito na nga po papasok ang Republic Act 8353 because of the revised Penal Code Article 266. Ngayon, kasama pa rin ang sexual intercourse, ngunit hindi na lamang po siya nag-iisa. Dahil meron na rin tayo ditong tinatawag na sexual assault. Paano naman ito nangyayari? Kung ang ari ng isang lalaki ay ipinasok sa daluyan ng dumi o kaya naman sa bibig, ito ay sexual assault. Kaya nga po tayo may tinatawag na anal sex and oral sex. Ngayon, sino ang pwedeng maging suspect? Again, lalaki lamang po dahil sila lamang po ang may penis. Pero ang pagkakaiba dito, lahat po tayo pwedeng maging biktima. Dahil lahat tayo ay may daluyan ng dumi at lahat po tayo ay mayroong bibig. Ngunit, sa mga gantong actions lamang po ba nakukonsider ang rape? Hindi po. Dahil any instrument in any opening can be considered as rape. Ibig sabihin, mapalalaki, mapababae, pwedeng maging suspect. Dahil kahit anong instrument ang ipasok nila, it can be considered as rape. At sino naman po ang pwedeng maging biktima? Lahat po tayo. No exemption. Kahit sabihin mo na lalaki ka, kahit sabihin mong kaya mong umuwi ng gabi, pwede ka pa rin pong maging biktima. Dahil there is no exemption sa kahalayan. Ngayon, kapag ba nagkaroon ng sexual intercourse or kapag ipinasok ang ari ng lalaki or any instrument in any opening, mako-consider na po ba natin agad-agad iyon na rape? E paano kung gusto pala ng babae or ng lalaki? Well, definitely no. Because it depends on the circumstances. Ngayon, makukonsider lamang po ito if it is done by force, threat, and intimidation. At hindi lamang po iyon dahil ang paggamit sa iyong kapangyarihan ay maaari din makonsidered. Halimbawa naman, nilasing mo yung isang babae or yung isang lalaki. Makukonsider pa rin po yun. Dahil kahit sabihin mo na hindi mo ginamitan ng puwersa, hindi ka pa rin po nakahingi ng consent sa biktima. At syempre, kung unconscious yung biktima, hindi mo na talaga kailangang gamitan pa yon ng force. But then, when it comes to age, kahit wala po yung mga nabanggit ko, basta 12 years old pababa, makukonsider na po natin yon agad-agad. Bakit? Because those ages doesn't have the capacity to think, to decide, and to give consent. Hindi pa nila alam kung ano ba yung ginagawa nila, kung tama ba ito o mali. Dahil napakadali lang namang paniwalain at papayagin ng isang bata. Bigyan mo lang siya ng chocolates, bigyan mo siya ng pagkain, or kung ano mang gusto niya, mapapapayag mo na yan. So, yung mga penalties and punishment na kakaharapin ng mga mapansamantala at mapang-abuso ay nakalista sa mga sumusunod. At yun po ang ating Republic Act 8353.
So siguro dito na lang muna, and I shall see you again in our next video. If you find it helpful, please like, share, and subscribe para ma-notify ka na rin for another tutorial, tips, and motivational advices. Once again, I am your buddy, ang barkada mo sa pag-aaral.